huminto sa kalsadang katapat ng bahay ng mga lolo at lola ni Arlene. Habang nagbabayad, lumabas ang mga magulang ni Arlene at medyo mabagal bumaba si Tina. Inaalalayan pa ito ng mga kaibigan. Habang papalapit nga ang mga magulang ay kapansin-pansin na biglang nagbaba ng sombrero ang driver na para bang pinatago ang mukha nito. At pagkakuha ng bayad sa ratlo, bago pa man sinunang makalapit ang mga sasalubong sa mga dalaga, ay pinaandar nito ang tricycle at agad-agad na kumarunot ng takbo. Tinanong ng mga magulang ni Arlene kung sino yung naghatid sa kanila. Kasi yung tricycle na ito mukhang hindi pampasahero sa kanila ng naiiba ito sa mga tricycle ng mga nakaparada sa may bayan. Sinabi naman ni Arlene na hindi niya ito kilala. Pero nagbantay ito sa baba at basa tinanong sila bago pa man sila makarating doon sa may sakalan talaga. Tumango na lamang ang mga magulang pagkatapos ang pinatuloy na sila ng mga ito. Nakarating sila doon at todo at ikaso pa lamang ang mga tao. Hindi sila marami dahil maliit lamang naman ang pamilya nila. Ang mga magulang ni Arlene ay may tig-iisang kapatid lamang at may tig-iisang anak. Samantalang ang mga kaanak naman sa henerasyon ng lolo at lola, kung hindi mga nagsipanaw na ay hindi na rin makakapunta. Kung may dagdag man na ibang bisita, yun ay ang mga dating kababata ng kanyang ama at ina na doon pa rin naninirahan. Marami pa ang nagluluto no. Hindi pa nito ang lilikot ng tiyon. Kaya naman nagdesisyon na lamang na tumuloy muna sa dating kwarto ni Arlene ang magbabarkada at nagpahinga si Tinang kahit ayos na pakiramdam niya. Namumutla pa rin ito. Nakatulog si Tinang at sinabing magpapahinga na lamang siya. Samantalang itong si Arlene at Lesa nagdesisyong maglakad-lakad muna. Gawa ng tagulan, makulong-lumuan kahit ang hali. Noong nagpaalam sila, sinabihan sila na huwag lalabas sa baryo